tumututok ko diyan ay itong grupo po ng Asian Century Philippine Strategic Studies. At isa po sa mga namumuno doon ay si Ka-Mentong Herman Chu Laurel. Alamin mo natin kung ano po yung nasaang punto na baho ito. Magandang umaga po, Ka-Mentong. Salamat pong muli sa pagtanggap sa tawag ng Abante Radio ngayon pong umagang ito ng Lunes. Good morning po, Ka-Mentong. Good morning. Kamusta ang dating ko dyan? Okay naman Good po, morning, Ka-Mentong. Benji. Good morning po, good morning. Maayos po. Perfect. Okay. Well, nabanggit mo yung ikasyam na anibersaryo ng Arbitral Award na halos sa itong lahat ng nakaraang siyam na taon puro ngaw tungkol dyan sa West Philippine Sea. Yan ang bunga po ng Arbitration Award na yan in 2016. Siyempre, yung mga Amerikano at yung mga proxies po nila magse-celebrate 9th anniversary na daw. Doon pa sila sa Manila Golf Club ata, doon sa pinakamahal na pwedeng puntahan po at magse-seminar daw tungkol dito. But Benji, meron bang naging pakinabang ang Pilipinas dito sa Arbitral Award? Mm-hmm. Noong ito ay napasa ng Permanent Court of Arbitration dun sa Hague, sabi ni Justice Carpio, ang China po ay magko-comply, ibig sabihin susunod dun sa desisyon daw. Noon pa man sabi ng China, hindi sila susunod at hindi nila gagawin po yung inuutos ng Arbitral Award. Yun naman ang sinabi natin dahil po itong ganitong territorial disputes ay dinadaan lang po yan sa negotiation para magkaroon ng mga resulta. Kung ganyan, third party ang siyang makikialam, ayaw po ng ibang mga bansa yan. So, dumaan na po ang siyam na taon. Anong napala po ng Pilipinas? Away sa China, tuwan-tuwa tulad sa sinabi mo sa kolum mo, tuwan-tuwa ang Amerikano dahil may alitan sa pagitan ng Pilipinas at China. At ngayon nakikita po natin ang Estados Unidos at mga kaalyado po nito ay nagtutulak ng mga armas panggera dito sa Pilipinas sa gitna ng economic and financial crisis ng Pilipinas. So, wala naman pong naitutulong ang Estados Unidos kundi yan. Ang headline today sa isang pahayagan ay Philippines in talks with Japan to acquire warships, Kaya ang kailangan natin ay suporta sa ating ekonomiya. Ang totoo, ang dinulot po nitong Arbitration Award at itong pagkaangkin down ng so-called West Philippine Sea na wala noon ni isang bansa na formally nagre-recognize po sa buong mundo. Ang kapalit po nitong obsession sa West Philippine Sea ay yung pagkawalan po ng goodwill ng China. Halimbawa, yung 1.9 million Chinese tourists noong 2019 bago mag-COVID na naabot po ng Pilipinas dahil po sa magandang relasyon ng Pilipinas sa China. 1.9 million, gumastos po halos ng $2 billion. Salamat naman ngayon bagsak po sa 330,000 Chinese tourists itong nakaraang 2024 at nawalan po tayo ng $1.5 billion na gastos ng mga Chinese tourists. At nalampasan na po tayo ng Cambodia, kaliit-liit na bansa ng Cambodia. Nalampasan na po tayo sa turismo at Chinese tourists. So that's just one example. Bilyon-bilyon po ang nawawala po sa Pilipinas. Ka-Mentong, yung binabanggit po na arbitration, sabi nga po laging tawag. Parang ako, ang aking pakaindig, halimbawa may mga labor dispute dito sa atin, ina-arbitrate, dinidinig. Tapos magkabilang panig, dinidinig. Ngayon, kung may magdesisyon man, minsan yung pinapaboran ay hindi rin niya kagad na papakinabangan dahil yung inasunto, yung kabilang panig, hindi naman kinikilala po yung naging desisyon at pagkatapos inaapila pa dahil may mga proseso. But for the meantime, may kinakailangan ng umusad ang kapwa kasi ang talo ho dito yung kung hindi kikilalanin ang talo ho yung yung maliit, Ka-Mentong. Well, ehemplo mo yung labor dispute arbitration. That is assuming may batas na mas mataas na
mapipilitan yung dalawang partido na sumunod, no? Wala pong ganyan. Maagang-maaga pa, hindi pa nagsisimula yung arbitration noong 2016. Nung nag-file lang po ng 2014 ng Pilipinas, ay nagsalita na po ang China. Gusto ng China ay usapan, negotiation, dialogue, at hindi po sila sasali dyan sa arbitration, and they never did. Hindi talaga sila sumali. So sinong kausap ng Pilipinas doon kundi pader lang, and so walang makakapagpilit po sa China na mag-comply dahil nga hindi sila nakasama. Sabi nga ng ating still around, no, na si Ambassador Rosario Manalo, kahit na anong isipin niya, hindi sumali dun sa arbitration ng China, walang paraan na mapa-comply yan. So that is what happened. Hanggang ngayon wala pong anumang pagtugon ng China dito sa desisyon ng arbitral award, na sa totoo lang manipulado ng Amerikano po ito dahil po ito ay sumunod sa anunsyo ni President Obama noong 2011 na pivot to Asia, na lilipat ng Estados Unidos ang 60% ng military asset nito sa Asia para kumprontahin ng China dahil sobrang lumalakas ng China. Pero yan po, ito kasama sa estratehiya ng Amerikano, gumawa ng gulo at hidwaan dito sa Asia nang mabigyan ng dahilan ng pagpasok nila dito at pagsimula ng proxy war na kanilang pinaplano for 2027, 2028, sometime there. Kaya din po sila dahan-dahang umaalis sa Middle East at sa Ukraine para dito makapag-focus. Ang ating gobyerno under Bongbong Marcos naman nagpapagamit, no? Yeah, back to you dyan, Benji. Ano po, ang tanong ko lang po dito, Kamentong, kung 2016 po, 2019 nga po ba ito? 26, kailan po ba ito? Kung 9 years? 2016 yung award mismo. Itong award, So, kakaupo pa lang ho nito ng Administrasyong Duterte kasi June 30 yun, July 12, Pero, depende ngayon. Siyempre, may mga figures po. At dyan minsan nagkakatalo yung, sabi ko nga po, kaming mga from the distant na nag-uobserba, depende kung sino yung mga nagsasabi. Pero sinasabi po na from 2019, because of the foreign independent policy, sabihin na nung iba ay sa pananaw nila ay tumitiklop sa China o kung paano, practical, pero may magandang naging epekto sa mga nabanggit mga proyekto, tourism, engagement ng mga eksportasyon, mga ganun. Yeah. Mayroon pong nakikitang numero at maganda ang numero, Kamentong. Konkreto, hindi lang konkreto sa salita, kundi konkretong tulay diyan sa Estrella Pantaleon Bridge yan sa Mandaluyong, nakapagtulong sa pag-iibsan ng traffic. Yung tulay sa Binondo Intramuros, ayun, inaugurate lang isang araw, pareho nandun si Ambassador Wang at saka si Presidente. Tapos dun sa Davao, yung Samal Davao Bridge na kasalukuyang ginagawa, pero sinasabotahe pa rin ng mga pro-American elements sa ating politika. Yung project na tuloy-tuloy ngayon, Kaliwa Dam, na maghahatid po ng 600 million liters per day na karagdagang tubig para sa Metro Manila, tubig inumin, na kailangan po ng Metro Manila. Lahat po yan, konkretong proyektong positibo na may pakinabang, pero yan po ay lahat nawala. Ngayon, halimbawa, ang gobyerno ni BBM naghahagilap ng pera para sa Clark-Subic Railway, para sa Luzon Economic Corridor. Noong 2023, handa na po yung $850 million ng China para masimulan po yan. Kusang pinatigil ni Bongbong Marcos sa pilit ng Amerikanong lahat ng mga Chinese projects ay tigilan. Ngayon, 3 taon nang nakaraan, wala pa pong makuhang pondo talaga itong Luzon Economic Corridor, Subic-Clark Railway. Na pinlano po ng gobyerno po 1970s pa po yan. So ang daming prioridad na mga infrastructure na ilang dekada na naghihintay na nasimulan po o magsisimula na ng panahon na maganda ang relasyon ng Pilipinas at China sa ilalim ni Presidente Duterte. Ngayon biglang
napuputol lahat ng mga to. Yung Bicol Express revival, no? Natigil din yan. Yung Mindanao Circumferential Railway na ilang bilyon yun. Napakalaking project po, lilibutin ng tren ng buong Mindanao paikot, ano? Yun natigil din. So ito po hindi nauulat ng malalaking media sa publiko kasi nga gusto nga nilang katungan itong away ng Pilipinas at China para yun makapasok ang Amerikano. Ang Amerikano nun walang maitulong sa ekonomiya at pinipilit sa lalamunan ng Pilipino yung mga F-16 nila na obsolete na and so FA-50 and so on. Oo. Yun po, no? Tapos meron pa napaulat ngayon, magtatayo ng ammo factory dyan sa Subic, Kamento. Yes. Baka yung bala para dyan sa mga Typhoon missile at message dyan na lang gawin. Kamento. Oo. Ngayon po, yes, exactly. ito po, ang sinasabi po na yung po palang arbitral ruling na yan, 500 pages. Ay, nakita ko nga ho yung tinignan ko doon sa pinalabas mismo official ng Philippine, yung Court of Arbitration, yung PCA, wala ngang pirma doon ng China, at kung hindi ata si Solicitor Solgen Kalida at si Hilbay po ata mga nagsimula ho noon, Ngayon po, sabi nga po, kahit hindi kinikilala po yung arbitration award ho, may mga nagaganap pong BCM. Ito yung tinatawag na bilateral consultative mechanism. That's right. Yes. Po dito ang China. Kamentong. Yes. Well, kaya po doon sa halimbawa sa Ayungin Shoal, yung BRP Sierra Madre ng Pilipinas na nakatirik po doon sa Ayungin Shoal na ating tawag, no? Yung Second Thomas Shoal, ay mapayapa po at tatahimik ngayon na dati nung 2020, simula nung 2023-24, halos buwan-buwan merong banggaan ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard, water cannon doon, and so on, dahil po nagpipilit po ang Pilipinas na maghatid po ng pagkain, supplies sa tropa na tuntong doon sa BRP Sierra Madre ng Pilipinas, no? Ito po ay tahimik ngayon. Wala na po tayong mga headline na nakikita na nagkakaroon ng enkwentro ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ang Chinese Coast Guard. Kasi nga, diyan sa bilateral consultative mechanism na taon-taon, buwan-buwan, hindi naman buwan-buwan, kung kinakailangan ay tinatawag pong pulong yan. At nagkaroon ng dialogue po dyan sa 10th Bilateral Consultative Committee mechanism meeting, no, ng DFA at ng China, at nagkasundo na maayusin yung deliveries ng pagkain, supply, langis, crudo doon sa BRP Sierra Madre. At pagka nagkakaroon ng pag-uusap na ganyan, naayos lahat po yan. Kaya tahimik na tahimik. So yun po ang dapat gamitin, diplomasya. At sabi mo nga sa kolumn mo, dapat ibalik nga sa Department of Foreign Affairs itong pamamahalan, itong foreign relations, lalo-lalo na itong issue ng China at Pilipinas arbitration, dahil sila talaga ang marunong at may responsibilidad dyan. Pero pinasukan po nila Tariela dyan sa Philippine Coast Guard, yung mga National Security Advisor na si Anyo, mga American boys and American proxies yan. Ang malaking question ay bakit pinapayagan ni Bongbong Marcos itong mga gulong ito? Well, sa tingin ng maraming tao, may mga sikretong deal po si Bongbong Marcos para makapasok ang Amerikano at pabayaan po yung magandang foreign policy po ng Pilipinas dati under Duterte and under Marcos Sr., independent foreign policy. At yung recently sinabi ni Sara Duterte, neutrality, dapat neutral tayo. Hindi tayo kampi sa Amerika, hindi tayo kampi sa China o sa Russia o iba pa, pero kaibigan ng lahat. Pero ang nangyayari sa ilalim ni BBM, nagpapatali tayo sa Amerikano at inaaway natin ang ibang mga bansa tulad ng China. Yan ay napakasama po para sa atin at sa ekonomiya natin. At yan po ay dadalhin ng bansa po sa banggaan sa China na wala namang kapanalo ang Pilipinas. Pero di ba, Kamentong, ang Pilipinas miyembro ng ASEAN, di ba sinusulong po yung nabanggit nyo nga po yung zone of peace, yes, and neutrality. Yung dalawang kasunduan ng ASEAN, Southeast Asian Nuclear Free Treaty, ito po ay 1991 if I'm not mistaken, and then yung ASEAN
Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Treaty. I think this is I forget the exact date. Ano? So, But may malinaw yung kasunduan yan na nandun sa salitang ZOPFAM neutrality at doon sa Southeast Asian Nuclear Free Zone Treaty. Nuclear free yung ating kasunduan sa Amerika ng military bases pumapayag sa pag-installa ng nuclear capable missiles po rito. At yung Subic ay bukas po sa nuclear submarines ng Amerikano na hindi natin alam. And we should always assume may dalang nuclear weapons yun. So labag po yan sa mga ASEAN na kasunduan ng Pilipinas, Benji. Tsaka sa atin din po at ng konstitusyon, kamentong may mga provision din po ata ng mga anti-nuclear provision. Yes, sa Philippine Constitution, malinaw na malinaw, Article 18, Section 25, walang papayagang mga dayuhan or foreign military troops and bases in the Philippines after 1991. Nandiyan po, nakasulat po yan. Ito ay pinaikutan, nilusutan lang po ng mga Amerikano nung panahon ni Noynoy Aquino, dinaan po sa Korte Suprema matapos nila maniobra ang pagtanggal ni Justice Corona at inilagay po si Sereno na sumusunod sa Amerikano at yan po ay ginawa. Pero matapos po yan ay natanggal din si Sereno at si Corona na absuelto naman sa lahat ng mga paratang sa kanya. So halatang manipulado lang ang Supreme Court at that moment para makabalik po ang Amerikano dahil po that was I think in 2012 yung pagkatanggal kay Corona dahil po naman doon sa 2011 na banggit ko na kanina nag-anunsyo ang Amerikano na babalik sila sa Asia dala ang 60% ng kanilang military forces. Importante po dyan sa strategy ng Amerikano ang Subic Bay, Clark Air Base at mga base militar sa Pilipinas. Kaya po iyan po ay strategic move ng Amerikano. At isa sa kanilang taktika dito sa loob ng malaking stratehiyang ito ay yung lawfare, yung batas law, warfare using the law. At yan pong arbitral award na yan ay lawfare po yan. Ginamit nila ang so-called UNCLOS dito para mapasama po ang relasyon ng Pilipinas at China. Ang parang nangyayari lang o kamentong aywan ko sa akin ay yung tingin ko lang itong bataso na ito, itong award na ito ay napakinabangan ng mga kalapit bansa natin sa pakikitungo. Tayo naman na-isolate kamentong. Yes, well, malinaw po yung ibang mga bansa na mayroon ding counterclaim sa China, sa Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei may claim din po dyan sa mga areas ng Spratlys, South China Sea, and Taiwan. Lahat naman po hindi po nagiging dahilan sa away po yan at nakikipagdialogo sa China. At China naman ay nag-i-invest ng bilyon-bilyon sa Malaysia, sa Indonesia. Napakasagana po ang kalakalan at investment ng China sa Indonesia. Daang bilyon po sa nickel processing, battery manufacturing. Ganyan din po sa Malaysia. Ang Indonesia nakinabang ng malaki sa isang fast train, high-speed train, Bandung-Jakarta high-speed train. Ang Malaysia mayroon silang East Coast Railway na yung buong baybayin ng kanilang East Coast ay matatayuan ng riles ng tren hanggang po abot sa mainland ng Thailand at iba pang mga merkado. Nawala po lahat ng mga proyekto ng China dito sa Pilipinas dahil po dito sa secret deal ni Bongbong Marcos at ng Amerikano o pananakot din ng Amerikano na siya ay matatanggal o itatanggal nila tulad ng ama ni Bongbong Marcos. So isa ang problema so ang way out talaga ay yung anong tawag po yung BCM, yung bilateral na usapan para it works naman yung bilateral consultative mechanism. At least dapat lahat dalhin po doon at pag-usapan yan at maibalik po ang magandang relasyon ng Pilipinas at China at lahat ng mga biyaya galing sa kanyang magandang relasyon. Ang problema, nakahadlang po ang mga American proxies, American operators, American boys
and si Bongbong Marcos mismo. Pero po dito, Kamentong, sa ano po ba, may tuturing na itong arbitral ruling imbis na naging solusyon naging problema pa ng Pilipinas? Naging malaking pabigat talaga. Hindi ayaw ko gamitin yung krus, no? Sa balikat po ng bayan, dala-dala po natin yung pabigat na yan, parang angkla na hindi na tayo makagalaw dahil po dyan. Dahil yan po naman ay maniobra ng Amerikano at ng mga proxies nila. And alam naman natin, dapat siguro by this time, kasabot po nila ang economic oligarchy ng Pilipinas. Ang isang may interest po dyan para pigilan po yung tulungan ng Pilipinas at China dyan sa joint exploration, which I need to report to you, no? Kasi nung panahon ni Duterte, nagkaroon na ng kasunduan 60-40 joint venture oil and gas exploration and exploitation between the Philippines and China. 60% for the Philippines. Sinabotahe yan ni Teddy Boy Locsin, na foreign secretary ni Digong at that time. Kasi nga American boy din po yung si Teddy Boy Locsin at kanyang ginawa yan para kay Manuel Pangilinan, kasi si Manuel Pangilinan head ng Salim Group dito ng MPTC, Metro Pacific Investments IC, Investment Corporation, na meron ding siya din ang namumuno doon sa oil company na I'm trying to remember the name dahil sa pagmamadali ko, hindi ko maalala. Pero may oil company sila with the Americans na kanilang gustong ipasok po at siyang magmonopolya ng oil and gas dito sa South China Sea. Kaya po, yan, wala pong nangyayari sa joint venture with China. All right, okay. So talaga po palang Kamentong, itong arbitration sabi nga kung medyo meron pong pasanin pero may way out po naman yung BCM, Kamentong. Yung way out talaga diplomasya at uutos ni Bongbong Marcos na ibalik ang independent foreign policy, neutrality at lubos-lubosang makipag-usap na sa China at maibalik po yung tulungan ng dalawang bansang Asyano na yan. Kasi kahit nakikita po naman, katulad nga nung 50th anniversary ng... naalala ko na, yung oil company nila Manny Pangilinan with the Americans is Forum Energy. Sorry, ngayon ko lang naalala. Forum Energy. Importante po yan kasi nasa background yan, pero yan ang talagang nagmamaniobra ng lahat. Sila po ang nagpa-appoint kay Del Rosario nung panahon ni Noynoy Aquino bilang Foreign Secretary. Sila din ang nagpe-pressure, naglalabi sa ating gobyerno kung anong gagawin dyan sa South China Sea issue dahil sila ang instrumento din ng Amerikano. All right, okay. So Kamentong, unless may mga hindi ako na itanong sa inyo at may kinalaman dito sa arbitral ruling, ako po yung nagpapasalamat sa oras na pinagkakaroon. Well, ako yung nagpapasalamat sa iyong paliwanag po sa iyong column nitong issue na to. Bottom line po, ito ay kasama, itong arbitral award po ay kasama sa estratehiya ng Amerikano para guluhin ang relasyon ng Pilipinas at China at guluhin ng Asia, ang ASEAN. Tayo ay lumalabag sa mga kasunduan natin with ASEAN for neutrality and nuclear-free zone. At walang naitutulong itong award na ito. Hindi po mapipilit ng Pilipinas na sumunod ang China dyan sa usapan na yan. At ang China naman ay bukas na, paulit-ulit sinasabi ni Ambassador Huang Xilian ng Chinese Embassy dito, bukas ang pinto ng China para sa usapan at pagsasalubong sa gitna, meeting halfway. Lahat po maareglo para mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. Wala po tayong paanong klaseng pakinabang dyan sa araw-araw na nakikita nating headline na bibili ng F-16 ng Pilipinas, ng Amerikano, at Philippines in talks with Japan to acquire warships na mga basura na ng Hapon. Wala naman pong ibang narinig tayo dito sa pangkat ng mga Amerikano, mga kaalyado nila tungkol dito sa ugnayan sa Pilipinas, kundi itong mga gerang ito. Kaya tama yung conclusion mo, ka Benji, sa iyong column, no? Na tululaway ang Amerikano sa mga ibebenta at itutulak nilang armas na bibili ng Pilipinas na ulubi na nga, pinipilit pang bumili po nitong mga ito. Maraming salamat, Ka Benji. Salamat po sa pagbasa sa column ko at pagtutok sa Abante Tonight. Salamat din po, Kamentong. Thank you, sir.
Thank Salamat you. po. Thank you. Walang atrasan. Yan ho yung yan po yung laman ng kolumna natin ngayon sa Abante Tonight, yung